Colossians chapter 1. Noong ako'y nakaraang narito, ay kung maalala ninyo ay liham nga ito ang nasa akin ay, ang natalakay natin noon ay yung unang bahagi, mga unang bahagi ng liham, pangalan ng sumulat, pangalan ng mga tumanggap, ayan, mga pagbati, ayan. Yun po yung ating natalakay noon. At noong nakaraang linggo ay sinimulan ni Pastor Topher yung prayer wish or thanksgiving portion. Yung thanksgiving portion, it's either prayer wish or thanksgiving. At titignan po natin, para makita po natin ay babasahin po natin hindi lang yung aking tatalakayan na passage sa umagang ito, kundi babasahin rin po natin yung passage nung last week, itutuloy po natin sa passage ngayon para makita nyo na magkarugtong naman yun. Di ba? At makita nyo na magkaugnay ang mga bagay na to. Colossians chapter 1 verses 3 hanggang 12. Naroon na po ba kayo? Gusto ko po kasi naroon kayo habang nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi syempre may mga gusto akong ituro, may mga gusto ko pong ipabasa sa inyo, gusto niyo po. At saka gusto ko nakikita niyo yung text kasi ang masusunod po yung passage. O malay niyo baka binubola ko lang kayo, di ba? Maganda kung ano yung nasa passage. Colossians chapter 1 verses 3 hanggang 8, yan yung passage last week. Itutuloy natin hanggang 9 to 12, ang passage natin ngayong umaga. Tuwing ipinanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, dahil sa pag-asang nakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito mula kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod na Diyos at kinatawan ninyo. Sa Kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Yan po ang passage last week. Verses 9 to 12 ang passage sa umagang ito. Verse 9, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Yan po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Manalangin po ulit tayo. O Diyos, sa tuwing kami po ay pumupunta po sa iyong salita, kami po ay nagpapasalamat na ang yamang ito ay ipinagkatiwala mo po sa amin.
Hindi po ito mga pangkaraniwang mga salita. Ibinigay mo po ito para sa amin, para sa aming kabubuhay, para sa aming kapakinabangang espiritual. Ito ang aming buhay. Kung wala ang iyong kapahayagang mula sa iyong salita, mananatili po kami sa dilim at pagkabalisa sa mga bagay-bagay. O Diyos, dinadalangin namin pong muli ang pagtuturo ng iyong banal na Espiritu po sa amin. Ito po ang hinihiling po namin na sa amin pong pagpaparito, O Diyos, na sa aming pagtitipon, kami po ay palakasin mo, patatagin mo, kami po ay turuan mo ng iyong salita. Ikaw po ang mahayag po sa amin. Luwalhatiin mo po muli ang iyong ngalan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa bahaging nga ito ay pinagpatuloy natin yung nakaraan at siguro bagaman hindi ko narinig ang pangangaral ni Pastor Toffer ay maaaring nabanggit na niya sa inyo yung tema noong kanyang passage yung last time yung pasasalamat, nagpapasalamat kasi lumalago yung iglesia. Tumatatag na balitaan niya kung paano tinanggap ng mga tugakulosas ang ebanghelyo. At nakikita rin niya yung kanilang pagkakilala na unti-unti silang pinapahalagahan yung kanilang samahan bilang isang church, bilang isang iglesia. Kung titingnan nyo, kung babalikan nyo yun sa verse 4, sabi niya, nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo. May pananalig kayo sa Kanya. At alam na nabalitaan rin namin ang inyong ang epekto nito sa inyong buhay. Na tulad ng ibang nangyayari sa buong daigdig, nagdadala ito ng pagpapala sa buong daigdig, lumalaganap ito. Ito'y nagkakaroon ng epekto sa inyong buhay. Isa pa, sa verse 4 ay sabi dito, ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang. Pananalig at pag-ibig sa lahat ng hinirang. Yan po yung mga palatandaan na mayroon nang naitanim na church doon sa Colossae. At yan po rin po ang hangad natin na mangyari dito sa Alaminos na kakitaan rin po tayo ng pananalig, kakitaan rin tayo ng pag-ibig sa isa't isa, alala na mag-ituring po natin itong samahan na ito bilang isang pamilya ng Diyos na niligtas sa biyaya at grasya niya. Ngayon, hindi bihira, ito'y madalas mangyari na si Apostol Pablo sa kanyang mga liham, pagdating sa portion na ito ng sulat, na siya ay nagpapasalamat sa ginagawa ng Panginoon sa iba't ibang iglesia na kanyang sinusulatan. Madalas mangyari na si Pablo tumutuloy na rin sa pananalangin. Kaya yung prayer part na yung part of the letter na yon, di ba? Name of the writer, name of the pangalan ng sumulat, pangalan ng tumanggap ng liham, greetings. Kasunod nun, prayer, wish, or thanksgiving. Prayer, wish, or thanksgiving. Kay Pablo, madalas mangyari na hindi prayer, wish, or thanksgiving, kundi prayer, wish, and thanksgiving. Nakuha niyo yun? Kapag sinabing or, maaaring may prayer wish, pero walang thanksgiving. Maaaring may thanksgiving, pero walang prayer wish. Prayer wish or thanksgiving. Pero pag si Pablo ang sumusulat, madalas hindi or, kundi and. Prayer wish and thanksgiving. Mayroon ng pasasalamat tulad po ng ginawa niya doon sa verse 8 hanggang sa verse 3 hanggang 8, nagpapasalamat siya sa ginagawa ng Panginoon. Sa buhay ng mga taga-Colossae, dinadagdagan niya ng pananalangin. Prayer wish para sa kanila.
prayer wish, and thanksgiving. Ang panalangin ito para sa iglesia ay hindi isang bagay nga na ginagawa niya ng bihira. Kung titingnan nyo yung ating text, ang sa pagkakasulat dyan, sa verse 9, kaya mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin. Anong ibig sabihin ng salitang patuloy? Yan ba ay ipinalangin mong minsan at nilimot mo na? O kaya ipinanalangin mo taon-taon? Ito yung pananalangin. Ang sinasalin dito ay ang ipinapakita ay yung tuloy-tuloy talaga na hindi nakakalimot ang Apostol Pablo sa kanyang mga dalangin. Isang bagay na lagi kanyang sinasambit. Kaya sa wikang Ingles, babasahin ko sa inyo ang pagkakasalin sa isang wikang Ingles. Halimbawa yung doon sa ESV. Ang sabi doon sa ESV, we have not ceased to pray for you. We have not ceased to pray for you. Lagi namin kayong idinadalangin. At sa mga sulat ni Pablo, sa mga bahaging ito, hindi lang sa iglesia sa Colossae ang pinagagawa niya ng ganito. Hindi lang sa mga taga-Colosas. Lagi niyang ipinapanalangin yung mga churches na konektado sa kanya. Ibig sabihin, mahalaga ang church para sa kanya. Kayo ba ay nakikiisa sa akin na kapag mayroon tayong minamahal, kapag halimbawa mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating asawa, mahal natin ang ating anak, mahal natin ang ating mga kaibigan, mayroon tayong ginagawa para sa kanila. Mayroon at mayroong lalabas na expression, di ba? You express your love. Pag sila ay kapag sumasapit ang inyong anniversary, ay happy anniversary love, mayroon kang nire-regalo. Kaya kapag mayroong birthday, ay mayroon kang ginagawang special para sa kanila. Alam niyo po ba na ang isa sa mga pinakamagandang pagpapahayag ng pag-ibig ay kung idinadalangin natin ang mga mahal natin. Diba? May hihigit pa bang regalo doon? Of course, maganda yung makatanggap ka na mayroon kang bubuksan na regalo at makikita mong gustong-gusto mo. Pero etong isang pagpapahayag ng pagmamahal ay yung pananalangin. Yeah. Ehemplo natin, halimbawa natin si Pablo dito, na sa kanyang pagmamahal sa iglesia, pagmamahal sa church. Pag sinasabi kong iglesia, lilinawin ko, hindi ito yung capital I na iglesia na hindi proper name ng isang church ito. Ito ay ang ecclesia sa Griego ito, ibig sabihin ay assembly, pagtitipon ito. Iglesia ng Diyos. Pag tinipon tayo, yun yung iglesia. Ginagamit rin yun ng religious settings. Pag political assembly, parang meeting de avance, assembly rin yun. Pero ito kasi, yung tinutukoy, iglesia ng Diyos. Assembly of God. May isa na namang grupo ata, ganun rin ang pangalan. Po. Pero ganun kasi yung ideya noon. Isang pagtitipon. Parang kayo nung nagtitipon kayo sa plaza kapag may mga meeting de avance. Tayo naman, nagtitipon tuwing linggo sapagkat tayo isasamba. Yan ang assembly, iglesia ng Diyos. Ang sinasabi ko lang ay yung kalipunan ng mga taong ito na tinawag ng Diyos, na tinipon niya, mahal ni Apostol Pablo. Kaya idinadalangin niya. Kayo rin naman, ang application niyan, sino ba yung naalala yung mga mahal niyo? Idalangin niyo sila, panalangin niyo sila. At pangalawang application, mahalin nyo kung sino yung minamahal ng Apostol Pablo. Mahalin rin nyo ang church. Mahal ninyo ang mga anak nyo, kamag-anak nyo, kaibigan nyo, panalangin nyo sila, mahalin nyo sila. Okay, pagpatuloy yung pagmamahal sa kanila, ang sinasabi ko ay dagdagan nyo rin pa ang inyong mamahalin.
Dagdagan nyo rin ang minamahal ninyo, bahalin ninyo ang kalipunan, ang pagtitipong ito, itong assembly na ito, itong church na ito. Kung nagkakaisa na tayo sa diwang yan na kailangan nating ipanalangin ang ating church, kung nagkakaisa na tayo doon sa aking sinasaad na yan na dapat nating ipanalangin ang ating pagtitipon, gaya rin ng idinadalangin, gaya ng pinagpapanalangin rin ni Apostol Pablo, ang susunod na tanong ay, ano ang ating idadalangin para sa church? O sa wikang Ingles, ano dapat ang content ng ating prayer? Kasi madaling sabi, pray. Di ba? Kung kayo'y sumusubaybay, kapag halimbawa may malakas na lindol sa isang bansa, halimbawa, nung nagkaroon ng malakas na lindol sa Haiti, o kaya may malakas na bagyo, halimbawa sa Leyte, ang makikita nyo sa social media ay, pray for Haiti, pray for Leyte, pray for sa ganitong lugar, sa ganoong ganon. Nagkakaisa naman tayo na mananalangin dapat. Ang hindi nakalagay sa post na yun ay, ano ang dapat ipanalangin? Nakalagay lang doon na pray. So, nagkakaisa na tayo na dapat nating ipag-pray ang mga mahal natin. Nagkakaisa na tayo na dapat ipag-pray ang ating church, ang ating pagtitipon na ito, itong samahan na ito. Ano dapat ang ating idalangin? The content of the prayer. Yan ang susunod. Dalawang bagay lang naman yung content ng prayer sa halimbawang ibinibigay ni Apostol Pablo. Una, tingnan niyo doon sa ating passage. Sabi yon, kaya mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y, pag narinig yung sana, yan na yung isa, sana'y ipaunawan niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Yan ang unang request. Ang unang request ay sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Verse 9. May pangalawa doon sa idinadalangin, doon sa content of prayer. Pagpatuloy natin yung pagbabasa, ang sabi dito ay, sa gayon, sa verse 10, makapamamuhay nga kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Yan. Dalawang bagay yan. Mas malinaw yung connection niya sa wikang Ingles na dalawang bagay talaga yan. Ipaunawa niya ng lubusan ng kanyang kalooban, tapos makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang prayer items, kumbaga. Unahin natin yung una. Unahin natin doon sa sana'y ipaunawa sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban, sapagkat yan ang unang hiling. Dito sa unang hiling na ito, ang gusto niya ni Pablo para sa church at dapat rin para sa church na ito dito sa Alaminos ay maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. We understand the will of God. The will of God. Ang kalooban ng Diyos. Ngayon, kapag pinag-uusapan ang the will of God, maraming nalilito. Kasi baka, ang iniisip yung will of God ay, ang ipinapanalangin ay malaman ko kung ano ang plano ng Diyos para sa akin. Yan ba ay yung malalaman mo kung anong kurso ang kukunin mo sa kolehiyo? Yan ba ay kalooban ng Diyos na saan bansa kaya ako magtratrabaho? Yan ba ay tanong na kalooban ng Diyos? Sino kaya ang will of God na mapang-asawa ko? Hindi ito yung tanong ng batang babae sa awiting Kesera-sira. Ano ba yung tanong ng batang babae doon sa awiting Kesera-sira? Ang sabi ng batang babae, tanong niya sa kanyang ina ay, will I be pretty? Will I be rich? Paglaki ko kaya, ina,
Magiging maganda kaya ako? Paglaki ko kaya ina ay magiging mayaman kaya ako? At anong sakot ng kanyang ina? Kaya sira-sira, whatever will be, the future's not ours to see. Sa sasabihin ko sa inyo kung saan tama, saan mali yung kasagot ng nanay na yon. Yung kesera-sera, whatever will be, yan yung tinatawag na fatalism. Mangyayari na wala na tayong magagawa dyan. Yun bang panalangin ninyo? Ay, nananalangin pa ba kayo? Di ba? Umaasa tayo na sa ating pananalangin ay merong gagawin ng Diyos. Kaya hindi tayo fatalistic. At may mga pangarap kayo at pinagpupursigihan nyo yan. Di ba? Hindi yung mangyayari ng mangyayari. May mga pinagsisikapan rin kayo. So sa bandang yun, ay yun yung mali doon sa sagot ng ina. Pero yung parte na the future's not ours to see, totoo yun, di ba? Alam nyo bang mangyayari bukas? Alam nyo ba ang mangyayari sa susunod na linggo? Minsan nga yung mangyayari, ilang oras mula ngayon, hindi natin alam. Hindi natin alam yun. So, ano ang kalooban ng Diyos na mangyayari sa hinaharap? Hindi yun yung tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito na kailangan natin, ipinapanalangin natin na lubusan nating maunawaan na kalooban ng Diyos ay yung tinatawag ng mga theologian na preceptive will of God. Preceptive will. Mula sa salitang precept, na ang ibig sabihin ay mga utos at mga alituntunin ng Panginoon. Yung kanyang mga utos, ang kanyang mga alituntunin na dapat nating sundin. At sa dalangin ito ni Apostol Pablo ay nais niya na ang iglesia sa Colosas at ang iglesia sa lahat ng dako, lubusan nating maunawaan kung ano ba ang kalooban ng Diyos na dapat nating sundin. At ang mga kalooban ng Diyos na dapat nating sundin, ang kanyang mga alituntunin ay nasa kanyang mga aral, nasa kanyang salita. Kaya alam niyo po, dito sa panalangin ito, kalakip dito yung ating ginagawa na mayroon kayong Bible study, mayroon kayong mga gospel time, mayroon tayong pagtuturo tulad dito, pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ito hiwalay doon sa panalangin yun. Na kung gusto nyong maunawaan ng lubusan ng kalooban ng Diyos, yung kanyang precept, yung kanyang mga alituntunin, ang kanyang mga utos, kailangan pag-aralan natin ang kanyang salita. Pero nakalagay din dyan na hindi natin ito magagawa sa ating sariling dunong. Kung titingnan ninyo, patuloy namin dinadalangin na sa Diyos na sana ipaunawa sa inyo ng lubusan ang kanyang kaloob sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Holy Spirit. Hindi tayo didepende sa ating sariling dunong. Tayo ay hihingi mula sa Kanya na may akda ng banal na kasulatan na siyang magliliwanag sa ating isipan. Yan ang ating kailangan para maunawaan ang kalooban ng Diyos. Lubusang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Nais po ba ninyo? Ipinapanalangin natin yon na matupad yon sa atin. Pero huwag nating kaligtaan rin yung pamamaraan para ang ginagamit ng Diyos para maunawaan natin ang kanyang kalooban. Yan po yung pangangaral, yan po yung pagtuturo, pag-aaral ng salita ng Diyos. Dumako doon tayo sa pangalawang laman ng dalangin. Ang pangalawa ay, ulitin natin yung pangalawa, mula sa pagkaunawa ay makapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Mula sa pagkaunawa, mauuna yung pagkaunawa, hindi maaaring mauna yung pangalawa. Mauunang matupad yung pagkaunawa sa kalooban ng Diyos
Pagkatapos nun ay makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Ang ipinapakita dito, di ba? Hindi sapat yung malaman natin ng mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. Nauuwi ito dapat, nakakaapekto ito sa pamumuhay natin. Ito ang dapat na mangyari, na tayo ay makaalam ng kalooban ng Diyos at dahil na alam natin ang kalooban ng Diyos, makakapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi lamang tayo nag-iipon ng kaalapan na parang alkansya. Ang pinakamataas na layunin nito ay magbigay ng luwalhati sa Diyos, kaya naman ang ating kaalaman ay dapat mauwi sa pagbibigay lugod o kasiyahan o pleasing to God. Familiar ba kayo sa salitang yon? Lugod, kaluguran? Inililinaw ko yan kasi minsan nasa isang grupo ako ng mga pastors ito. At ang alam nilang kahulugan ng kaluguran ay yung kapampangan ata yun. Kaya kaluguran taka. Ganun. Yung sinisinta ata yun dun sa kapampangan pinapaliwanag ko sa kanila, hindi may Tagalog din yung kaluguran. Sa Tagalog mayroon rin kaluguran na hindi ganun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ay pleasing. Kalugod-lugod, nakasisiya. Kaya may isang awit na, hindi ko alam kung familiar kayo doon na, O Panginoon, pinupuri. Ako'y nilikha, sadyang para sa'yo. Lahat sa akin, bakit parang in stranger, parang hindi nyo pa narinig yung kantang yun, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran, ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ang nais ko ay yung kaluguran, yung malugod ka, matuwa ka. Maging kagalakan sa puso mo, magalak ka dahil sa buhay ko. Yun ang gustong mangyari doon sa awitin ni yun. At yun ang ipinapanalangin dito, na ang kaalaman ng kalooban ng Diyos, nalalaman natin ang kanyang mga utos, nalalaman natin ang kanyang mga kalooban, bunga noon ay makakapamuhay tayo ng isang buhay na karapat-dapat sa kanyang harapan at isang buhay na magbibigay lugod sa kanya. Na masisiyan siya, na matutuwa siya. Yan ang dalawang bagay na nasa doon sa content of the prayer. Sa ating pagpapatuloy ay mayroon tayong makikita dito na 4 na participle sa grammar na Ingles at sa Griego. Sa gayon, sabi yan, sa gayon makapapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Kasunod yan ay isang 4 na participle sa English grammar. Una, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Pangalawa, lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Pangatlo, doon sa verse 11, patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Pang-4 ay matiis ng masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng mga bagay. Mahalaga ang mga yan. Kasi yung 4 na participle na yan sa grammar ay yan yung kung ano yung itsura, kumbaga. Inilahad niya yung kanyang kahilingan, maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, ito magbubunga ng isang buhay na kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Diyos, ay dito ay malalaman natin kung ano ang itsura ng isang buhay na kalugod-lugod na yon. Kumbaga, what does it look like? Ano bang itsura niyan? Kung ang isang buhay na karapat-dapat sa Diyos at kalugod-lugod sa Diyos, kung makikita natin yan, anong makikita natin? Ito yung itsura, kumbaga. Kasi nga yung itsura nakikita, di ba? Kung ang pamumuhay na ito ay nakikita, ano ang makikita natin? Una ay sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Sa wikang Ingles, bearing fruit in every good work. Yun yung nandoon sa verse, saan na ba natin kinuha yan? Verse 10,
Verse 10, sa gayon makakamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Sa pagangaral ng Ebanghelyo sa inyo, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa inyo, hindi ba narinig na ninyo na hindi tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos? Naliligtas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Totoo yun. Tayo ay tinatanggap ng Diyos, tayo ay pinapatawad mula sa pagkakasala, dahil lamang sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sapat ang kanyang ginawa sa krus, nanampalataya tayo na ang ginawa niya sa krus ay sapat na kabayaran para sa ating kasalanan. Hindi sa ating pagsisikap, hindi sa ating mabuting gawa, tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero, pag ikaw tinanggap na ng Diyos, at nasa kanyang pamilya ka na, at ikaw ay lumalago, nalalaman mo ang kanyang kalooban, at sinusunod mo ang kalooban ng mga utos at mga alituntunin na ito, makakapamuhay ka ng isang buhay na ikinakatuwa ng isang ama. Diba? Parang yung kayo rin. Ha? May mga bagay na wala kayong magagawa. Hindi naman yung kanyang mabubuting gawa ang dahilan kung bakit naging anak niyo siya. Pero may mga bagay rin siyang ginagawa na dahil anak nyo na siya, ay natutuwa rin kayo, anak ko yan. Ganun rin, kapag tinanggap na tayo ng Diyos, hindi tayo tinanggap dahil sa ating mabubuting gawa, pero nung tayo ay naging kanyang anak niya, mayroong uri ng pamumuhay rin na kapag ikaw ay lumalago, nalalaman mo ang kalooban ng Diyos at nabubuhay ka sa paraang yun, sasagana ka sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Hindi natin pwedeng alisin yung mabubuting gawa. Kasi doon mismo sa verses, mga talata na nagtuturo tungkol sa grasya ng Diyos na nagliligtas sa atin, hindi sa ating mabubuting gawa, ipinapahayag din noon na tayo'y nilikha upang makagawa ng mabubuting gawa. Tingnan niyo yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Dito, sigurado ako pag nasharean kayo ng gospel, mukha parang imposible na hindi ito maibahagi sa inyo. Ang sabi dito, Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Diba? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. No one can boast. Hindi sa inyong mga gawa, kaya wala kang maipagmamalaki kayo naligtas. Pero pagdating sa verse 10, ang sabi ay, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo sa mabubuting gawa. Yan yung purpose. We were created in Christ Jesus to do good works. Tayo ay kanyang mga obra, tayo ay kanyang mga nilikha upang kakitaan tayo ng mabubuting gawa. Kaya yan ang isa sa mga itsura ng isang buhay na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Ang isang buhay na tanggap-tanggap at nakalulugod sa Diyos, sumasagana sa lahat ng uri, various kinds ng mabubuting gawa. Pangalawang itsura ng isang buhay na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos, naroon uli sa verse 10, sabi, lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Parang umiikot yan eh. Nakikilala mo ang Diyos, nakikilala mo ang kanyang kalooban, nakakapamuhay ka ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa kanya. Pero ang isang itsura nun ay dumadami pa yung kaalaman mo tungkol sa Diyos. So, natututo ka, nakakapamuhay ka ng tama sa pata ng Diyos, pero ang itsura nito ay ang isang buhay na nakakalugod sa Diyos, patuloy na nadadagdagan ng nadadagdagan ng pagkakilala sa Diyos. Ng pagkakilala sa Diyos.
At hindi natin mauubos yun sa daigdig na ito. Sapagkat ang Diyos natin ay yung kanyang kadakilaan ay walang hanggan. Kaya kahit nasa langit na tayo, patuloy tayong mamamangha, ng mamamangha, ng mamamangha, ng mamamangha sa pagkakilala sa ating Diyos. At dito pa lang sa ibabaw ng lupa, ang sinasabi dito ay ang isang buhay na katanggap-tanggap sa Diyos at kalugod-lugod sa Kanya. Hindi yan nananatili sa kung ano yung kanyang kaalaman ngayon. Na kayo'y patuloy at patuloy nalalago sa pagkakilala sa Diyos. Habang nakikita nyo na pag-aaralan ninyo ang kanyang salita at na ipapamuhay ninyo ito, nakakatagpo nyo siya sa inyong buhay at sinisikap na sundin ang kanyang mga alutuntunin sa anumang sitwasyon na mayroon tayo. Sa paghihirap man, sa kapighatian man, sa pagdiriwang man, sa kasiyahan man, may iba-iba kasing mga pangyayari sa buhay natin. At habang naipapamuhay natin ang salita ng Diyos, nakikilala natin siya at mas lalo pang lumalalim ang pagkakilala natin sa Kanya. Yan ang isa sa mga itsura ng isang buhay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Lumalawak, patuloy na lumalaking pagkakilala sa Panginoong ipinapakilala ng Biblia. Pangatlo na itsura ng isang buhay na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos ay nasa verse 11, idinadalangin din naming patatagin kayo. You have to be empowered, kumbaga. Patatagin kayo niya kayo sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Hindi ito natin sariling lakas, ito'y kanyang kapangyarihan. Nabanggit na rin natin, maraming nangyayari sa ating buhay na talagang nakakapanlumo. Na kapag wala ang mga ito, madali kang masira, madali kang bumalik sa dating buhay, madali kang bumalik sa kadiliman, madaling limutin ang mga alituntunin at kalooban ng Diyos kasi wala kang sariling lakas, babalik na lang ako sa dati. Pero ang isang palatandaan ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos, kapag natutunan ng mga kalooban ng Diyos at nakakamuhay ng kalugod-lugod at karapat-dapat sa Diyos, tumatatag siya anuman ang mangyari sa kanyang buhay. Nananatiling tapat sa Panginoon. Nananatiling nananalig, nananatiling nananampalataya, nananatiling pinanghahawakan ng grasya ng Diyos na ikaliligtas, na anuman ang unos na dumating sa buhay, anuman ang bagyong dumating, anuman ang uri ng mga sakuna, anuman mga uri ng mga problema sa buhay, anuman ang hamon, mga pag-uusig man, maraming tukso na dumarating, sila ay lumalakas. Malakas sila. Hindi sa kanilang sariling-sarili, kundi pinalalakas sila ng banal na Espiritu, ng Espiritu ng Diyos. Karaniwan na yan na mayroong mga bagay-bagay na mangyayari sa buhay natin. Pero ito ang iyong pakatandaan. Isang patunay na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, tumitibay ka. Yung mga dati-dati na dumadaan sa buhay mo, na makakapagbagsak sa'yo, pag dumaan uli, hindi na ganun ang epekto. Kung ibang tao ang dinaanan nun, maaaring sila ay sasabihin nila, kakapit na lang sa patalim, mga ganun. Hindi na lang pipiliin ang daan ng katwiran at kaligtasan, kundi aasa na lang sa sariling karunungan, pero ikaw hindi. Matatag ka na. Ano man ang tukso, pwedeng may panlaban ka na sa tukso ng dyablo. Ano man ang hamon, tumatayo ka, sasabihin mo, mananatili akong nakatayo at sasampalataya ako sa Panginoon. Panghahawakan ko ang kanyang mga pangako, panghahawakan ko ang ebanghelyo, panghahawakan ko ang kanyang pag-ibig sa akin. Hindi niya ako pababayaan. Yan ang isang buhay, isang itsura
ng isang taong namumuhay ng may nakarapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Pang-apat ay, yung pang-apat na participle dyan, nasa verse 12. Lagi kayong mapagpasalamat. Ang problema kasi sa pagkakasalin dito, importante ang mga salin, mahal ko ang mga salin, ginagamit natin ang mga salin, nagbabasa tayo ng mga salin. Ang pagkakasalin kasi dito parang inuutusan tayo. Lagi kayong magpasalamat sa Ama. Pero sa original yan ay participle yan. Ka-level nung unang tatlo. Participles yung tatlo, di ba? Yung sumasagana sa mabubuting gawa, lumalawak sa pagkakilala sa Diyos, pinapalakas sa buong kapangyarihan. Ito rin yung pagkakasalin dito na lagi kayong magpasalamat. Hindi ito'y participle. Ang sinasabi, isa rin ito sa mga itsura. Ito, ano ang itsura ng isang buhay na nakarapat-dapat, katanggap-tanggap sa Diyos at nakakalugod sa Kanya, nagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Nabanggit na natin yung tatlo, ito yung pang-apat. Mapagpasalamat. Ang isang buhay na laging magpapasalamat, na maski ano ang dumating sa buhay natin, hindi natin nakikita na yun ay pagpapabaya ng Diyos. Na para bang ang Diyos ay gumagawa ng kasamaan sa atin. Hindi. Dahil kilala mo ang iyong Diyos, lumawak na ang iyong pagkakilala sa Diyos, alam mo ang Diyos hindi ganun. Na gumagawa ng ikapamahamak mo. Dahil unawa mo yun na ang Diyos mo ay laging mabuti, magpapasalamat ka sa lahat ng sitwasyon na kinaroroonan mo. May mga bagay na dumarating sa buhay natin na masaya at madaling magpasalamat. Kapag may tagumpay, nakapasa sa board exam, may bagong trabaho, may natanggap na medalya, may honor, may bonus, kumita, nagpapasalamat tayo. Napakadaling gawin sa atin yun. Pero mahirap magpasalamat kapag mahirap ang pinagdadaanan. Yung magpasalamat sa Diyos na, alam ko, Panginoon, na hindi mo ako pinababayaan. Hindi mo ako iniiwanan. At ang isa sa mga palatandaan nga ng mga taong walang Diyos, kasi kapag wala kang Diyos, ang siniisip mo lagi, itong mga bagay na ito ay, pag nagtatagumpay ako, ang galing ko naman. Maabilidad talaga ako. O kaya kapag may masamang nangyayari, malas. Pero kapag alam mong mayroong Diyos na kumikilos sa buhay mo, kapag may tagumpay sa buhay, kanino ka nagpapasalamat? Sinong sasabihin mong pinagmulan nito? Sa Diyos. Kapag may mga masamang nangyayari, sasabihin mo bang malas? Hindi, alam mo kasi na mayroong Diyos na nagbabantay sa iyong buhay, na inaalalayan ka sa maski sa mga pinakamahihirap na sitwasyon, siya'y naroroon. Kaya magpapasalamat ka pa rin. Dahil po tayo ay huling dumating rin at humingi po uli ako ng paumanhin po sa inyo. Sa palagay ko, yung pinaka-essence po ng sermon ay nabanggit na rin po natin at naibahagi natin na tayo ay gusto ko natin, pag lumalago ang church natin, hindi ibig sabihin na kailangan tayong mag-relax. Kundi iyon ay hudyat na manalangin pa tayo ng karagdagan pang mga biyaya ng Diyos para sa ating church. Kapag nakikita natin na may mga lumalago sa atin, kapag may nakikita tayo na may magandang ginagawa ang Diyos sa atin, magpasalamat tayo. Ngunit hindi yun nagtatapos sa pasasalamat, nauuwi yun sa mga karagdagang mga dalangin. Hihingi pa tayo ng mga karagdagang kilos ng Panginoon. At sa buhat sa ating passage ay kailangan natin ay makakilala pa ng kalooban, lubusang makakilala ng kalooban ng Panginoon sa ating buhay, lubusang makakilala ng kanyang
alituntunin sa kanyang mga utos. At dahil nauunawaan natin, hindi yan stock knowledge lang na iniipon mo lang para pag may quiz B ay may isasagot ka sa Bible quiz. Bible month ata last month. Kundi yan ay iniimbak mo sa iyong puso para hindi ka magkakasala sa Panginoon at makakapamuhay ka ng kalugod-lugod at karapat-dapat sa kanyang harapan. At ang isang buhay na kalugod-lugod at karapat-dapat sa kanyang harapan, dito sa ating passage may 4 na itsura. Sumasagana ka sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Ikaw ay lumalawak ang iyong pagkakilala sa Diyos. Ikaw ay pinalalakas sa anumang uri ng sitwasyon. At ikaw ay nagkakaroon ng mga labing-laging nagpapasalamat. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Yan ang panalangin ni Pablo para sa isang lumalagong iglesia ng kanyang kapanahunan. Yan rin ang dapat nating italangin para sa ating sarili bilang isang bagong usbong na iglesia, ng isang kalipunan ng mga mananampalataya dito sa Alaminos. Tayo manalangin. Aming Diyos, mayaman po ang iyong dunong, mayaman po ang salita, at nagpapasalamat po kami sa pagbibigay mo po nito sa amin. Magsilbing gabay po ito sa amin, sa aming pananalangin sa iyo, sa aming mga hihilingin tungkol sa aming buhay, sa mga hihilingin namin para sa aming samahan dito sa church na ito. Pagpalain mo po ang lahat ng nakapakinig. Paunin nila po ang mga magagandang bagay sa iyong salita. At nawa rin po sila maging pagpapala sa kanilang mga kasama sa bahay, sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kamag-anak, sa lahat po ng konektado sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo pong ginagawa sa aming kalagitnaan. Maluwalhati ka, maitaas, sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayong lahat.